magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Minsan sa buhay natin nakakita na tayo o nakapagpalipad ng saranggolang malayang naglalayag sa langit. Ibinabalik nito ang alaala ng inosente at masayang panahon sa ating buhay. Ito ang naglalaro sa isip ko habang pinapanood ang mga batang ito sa isang komunidad sa tabing dagat ng Palumpon, Leyte. Pero kasabay ng paglubog ng araw, nagbagong anyo rin ang paligid. Nagliparan ang mga paniki at ang mga itim na saranggola. Ang mga batang nakita ko nung umaga, hindi ko na makilala. Sa galaw ng kanyang mga kamay, hindi maikakailang eksperto na sa paggawa ng saranggola ang 15 anyos na si Richard. Hindi niya tunay na pangalan. Sumunod, kinabitan ito ng maraming kawit. Ang saranggolang itim kasi ni Richard, hindi lang pampalipas oras. Ito ang gamit nila para manghuli ng paniki. Ikaw daw, magaling ka manghuli ng paniki. Totoo ba yun? Oo, totoo po yun. Kailan ka natutong manghuli ng paniki? Tagal na yan eh. Mga ilang taon ka nagsimulang manghuli ng paniki? Mga 4 na. Pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga residente sa barangay na ito. Pero dahil kakaunti ang isda sa mga panahong ito, kanya-kanyang diskarte para may makain ang kanilang pamilya. Kaya ang biruan, kung walang isda sa dagat, mamingwit ka sa langit. Kung walang ulam, yun, ang pantawid namin ulam. Kung walang pambili kaming ulam, yun, namimingwit ng paniki sa ibabaw. Oo, sa langit. Oo, sa langit. O, di ba namimingwit dapat sa sa dagat? Sa dagat? Oo. Hindi ba madumi yung paniki? Hindi na. Malinis yan? Malinis. Bakit? Ba't mo nasabing malinis ang paniki? Rutas kasi ang kinakain nila eh. Sa bawat paglubog ng araw, nasa dalampasigan na si Richard at kanyang mga kaibigan. Alas 6:10 ng gabi, nagsisimula nang magpalipad ng saranggola yung mga kabataan dito sa lugar na to. Kasi sabi nila, pagka ganitong dumidilim na yung langit, inaantay na nila yung paglabas ng mga paniki. Ano, batang-bata pa to eh. Ilan taong ka na? 13. Parang expert na siya sa pagpapalipad ng saranggola eh. Pero napansin kong may mga mas bata pa sa kanya. Mga batang pag-release nung saranggola, ang liliit pa nila. Tapos yung medyo malaki-laki na, yung mga binatilyo na, yun yung taga-control ng saranggola. Maya-maya pa, naglabasan ang mga paniki mula sa kanilang lungga para maghanap ng pagkain. Kahit saan ang direksyon ng kanilang lipad, doon din dinadala ang saranggola. Sa mapadilim na langit, halos magkapareho na ang itsura ng saranggola at paniki.
At dahil may iba pang saranggola sa kalangitan, nakatutok ang mata ng bawat isa sa sarili niyang saranggola. Maya-maya pa, gumewang-gewang ang saranggola ni Richard at bumagsak sa dagat. Tanda na may sumabit ng paniki rito. Ilang beses ding nakuna ng aming kamera ang ganitong eksena. Pero isang bata ang kumuha ng aking atensyon. Sinuntok din ako ng realidad na ang kawawang paniki dadaan muna sa matinding paghihirap bago lutuin at ipanglaman sa kumakalam na tiyan. Sila man nagkawawang ko na nga po. Sila naman nagmahang niya. Ako po yung lapot sa ako.